Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sister L, bago natin simulan ang job interview dito sa isang aplikante dito ngayon, ha? Abay, sabi nga ni Senator Miriam, ha? Abay, pagka mag-a-apply ka ng posisyon bilang pulis, ha? Yes, abay, kailangan na college graduate. Pero pagka president na daw, senador o kaya congressman, hindi kailangan ng college graduate, basta able to read and write. Etong bisita natin na Sister L, ayan, alamin nga natin, ayan, para makilatis natin ng todo, ano ba ang kanyang background, ano ba ang kanyang tinapos, ayan, ano ba nakalagay sa kanyang resume. Sa kanyang resume, lakay, sa kanyang curriculum vitae. Siya, lakay, ay pinanganak sa Albay, lakay, kababayan ko pala. Oragon din pala ito. Oragon din, sa Albay. At, pero siya, lakay, ay lumaki sa Tagaytay City dito sa Cavite. At kasalukuyang Senate Majority Leader ng 19th Congress, chairperson po ng Senate Committee on Ethics and the Privileges Committee on Rules, at dating chairman ng Komite ng Justice and Human Rights sa Blue Ribbon Committee po yan. Na-appoint din siya, lakay, na Presidential Advisor on Political Affairs ng kapanahunan ni former President Rodrigo Duterte. At lakay, siya ay former MMDA chairman. Kung naalala mo, di ba? For sure, alam mo to. Imposibleng hindi mo maalala. Siyempre, at saka hindi lang yan. Nung MMDA chairman ito, tagapulot pa ng mga bangkay yung mga nasisinalanta ng Yolanda nung araw. Abay, MMDA ang talagang grabe ang trabaho doon. Talagang sila ang nakatulong ng malaki sa mga biktima ng Yolanda. At lakay, graduate siya ng law sa Ateneo de Manila University. At meron siyang, lakay, hindi lang isa, ha? Ano? 3 ang kanyang Master of Law degrees mula sa university, sa mga university sa US at sa United Kingdom, lakay. May master's degree siya sa National Security Administration mula sa National Defense College of the Philippines. Armed Forces of the Philippines Reservist din siya, lakay. At noong 2016, lakay, una siyang tumakbo sa pagkasenador. At medyo hindi pinalad pala siya noon, lakay. Pero ngayon, siya ay incumbent Senator, lakay. At ang ilan sa mga batas na kilala na naipasa niya itong Maritime Zones Law o yung RA number 12064 at itong Subscriber Identity Module o SIM Registration Act at Magna Carta of Filipino Seafarers, lakay. Tatahimik to aplikante natin, Sister L. Grabe pala ang credentials nito. Pag inisa-isa natin, lakay, baka bukas ako matapos sa pag-i-intro sa kanya. May 3 Master of Law sa Amerika at UK, ha? Tanggap na, wag na interviewin. Angkor na to dito, lakay. Napaaga yata ang broadcast nito, bukas pa ang broadcast niya, ha? Senator Francis Tolentino, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Sister El, lakay, naimbag nga bigat kada kayo amin sa lahat po na nakikinig ngayon. At napaaga nga ako, bukas pa yung programa. Oo nga. Anyway, Senator, sir, bilang isa pong abogado, ha? Meron palang 3 Master of Law degree sa US at UK. So, bagamat na di pa yata kayo nagiging impeachment judge, pero palagi ko naman nasubaybayan yung mga issue, ha? Mainit yung impeachment ng kay nating Pangulong Erap, kay the late Chief Justice Renato Corona. Ayan. Ang tanong po, ang pinagtatalo ng ng mga abogado, Senator Tol, katulad po ninyo, yung bang pwede bang magsagawa ng impeachment trial habang naka-recess ang ating Kongreso, Senado, Senator Tol, sir? Ano ang inyong legal opinion dyan? Alam niyo po, nag-usap kami ni Senate President Jesus Cordero na siya na lang po yung magsasalita dito. Pero tama po kayo na may opinion, may school of thought na pwedeng magkaroon ng impeachment court trial kahit naka-break kami. Pero ang napagkasundoan po ay sa June 2 na kasi marami hong dapat talakayin pa. Unang-una, yung for every impeachment, na yung mga binanggit nyo kanina, merong impeachment rules.
ako rin po ang chairman ng Committee on Rules. Oo, nga pala. So, Oo. may impeachment rules na laging nababago. At yung impeachment rules po yung po ay nakatugma sa panahon. Kung matatandaan niyo po, simula nung COVID-19 pandemic, ang ating pong kataas-taasang hukuman ay nagpalabas ng iba't ibang mga guidelines, rules, naging part na rin po ng rules of court na yung rules of court po halos bahagi din ng impeachment rules ng Senado na nagtatalaga ng nagbibigay poder para magkaroon ng hybrid online presentation of evidence. So ngayon po sa lahat po ng mga impeachment na dumaan, wala pa ho tayo nung ganong ka-advance na teknolohiya. So ang tanong ngayon dito, hahayaan ba na mag-present ng ebidensya kahit wala physically present at gamitin po yung Zoom, gamitin kung ano yung mga Google, kung ano man, nang wala po doon yung testigo. So ito po yung mga mababago po sa ating rules kung sakaling gagawa po kami ng bagong rules. So for every impeachment proceedings, meron pong kakaibang rules na ina-apply. Bakit Ito nga, po? depende po yan sa mga pagbabago rin. Gaya nito, yung teknolohiya, yung Supreme Court nga natin ay pinapayagan yung presentation of evidence online. So ngayon, ang presiding po doon ay ang Supreme Court Chief Justice sa impeachment. So hayaan ba ho ito? So kung hayaan po ito, kailangan baguhin din namin yung aming rules. So pagbabago po ng rules, hindi naman po yan magagawa ng isang araw lang po. So uupuan ho yan ng isang committee at mangangailangan ng advice din ng mga ilang mga luminaries na mahistrado at para po mapadali at siguro baka kung kailangan i-publish namin, papublish din namin. Naku, speaking of ayan, mga ganyang situation kasi high-tech na tayo, Senator Tol. Kakwentuhan namin isang justice ng Supreme Court kahapon nakatakot din minsan yung mga ganun kasi ang dami ng AI. Opo, tama po yun. Sa pa yun. Oo, gagawa ng pleading si AI na ang gagawa. Di ba? Ayan. So, yan po ang dapat i-consider din, ha? Lalo na mabigat ito, impeachment sa isang vice president. So ikaw pala ang in charge sa Senator Tol sa paggawa ng rules, procedures kung paano isasagawa ang impeachment trial. Yun po yung balita ko. Mahirap na trabaho. Anyway, so kaya pala medyo hindi makakapag-komento ng kasi impeachment judge din po tayo. Kaya to preserve objectivity, impartiality, fairness, mahirap po ako mag-comment doon sa merits of the case. Yan, totoo po yan. Hayaan na po natin yung proseso ay si Senate President Escudero na ang magpaliwanag kung kailan magsisimula, ganun katagal tatakbo. Napakarami hong komplikasyon kung yung impeachment court ba ay continuous o magtatapos ng end ng term ng 19th Congress o isasalin ba ho ito sa 20th Congress kasi mag-election po ngayong Mayo. Yung mga ganong legal complexities po ay hindi ko kayang sagutin. Alright, and then we understand Sentol dahil mahirap maipit sa nag-uumpugang bato. Kasi isa pang issue dyan na Senator Sir na dapat i-resolve din ay yung bang mga nakaupong senador ngayon na graduating, ayan, at yung candidate for re-election katulad po ninyo, ayan, sila ba ay yung bang graduating na uupo ngayon sila pa rin ba ang uupo o i-turn over na lamang daw parang yung mga nag-retire daw na judge o kaya justices kung para ano yung continuous pa rin. Para ang gagawin na lang i-turn over na lamang dun sa papalit yung mga evidence halimbawa yung case ganyan din ba sa impeachment trial Senator Sir? Wala pa hong nagkaroon ng continuous trial na sinalin sa susunod na kongreso. Sa natatandaan ko, siguro kayo rin, na-terminate. Parang merong concept po ng functus officius. Pag natapos na yung termino mo, hanggang doon yun. Pero kung itasalin naman, may mga nagsasabi rin na yung appreciation of evidence, yung nature of evidence, yung determination of yung meron kasi pactum probandum na tinatawag. So yung appreciation of evidence, yung huwis na nakakita noon,
hindi naman niya pwede, ito yung na-appreciate ko. Hindi naman niya pwede sabihin, all that he can do is transfer the records. Pero yung personal na, yung demeanor ng witness, yung pag-appreciate sa testimonial evidence, hindi maisasalin yun. Ganito yung paningin ko. Kailangan yung witness mismo mag-appreciate nun. So yun yung mga re-resolbahin na medyo may legal complexities na ayoko nga sagutin ngayon sa inyo pero pinipilit nyo ako. Senator Chis, kung nakikinig ka, pinipilit ako nitong dalawa. Kasi tama lang ka, hindi siya katulad nung sa mga korte natin na 'di ba kapag napalitan yung abogado, pwedeng yung mga ebidensya ito turn over lang doon sa susunod na maghahawak ng kaso. Magkaiba siya Lakay at Sen, ano. Pero eto Sen, saka yung yung appreciation doon sa witness. Ayan, siyempre, kanya-kanyang perception yan. Yes, ayan, ito bang testigo ay nagsisinungaling ba? Ayan, sa tingin mo na isang judge o hindi? Mga ganun ba? So anyway, medyo ano nga to Lakay? Sa paggawa pa lang ng rules na impeachment, Senator Tol, mukhang mabigat na matagal na medyo mabigat na talakayan ito, usapan. Pero ang tanong, pipilitin po natin matapos yung maayos na rules. Ayan, oo. Teka muna, bago natin simulan yung job interview namin. Akala ko tapos na. Di ba pala tayo nagsisimula? Yun yung pinakamahirap. Hindi pa kasi ang tanong natin ngayon, recess na po ang Senado, Senator Tol. Kailan nyo re-resolbahin yung rules na lang? Siyempre, bago mag-impose ang impeachment trial, kailangan na maklaro yung rules ng impeachment trial. Nagbabasa-basa na po ako. Hindi naman tayo nagpapabaya dyan. Nagsisimula na rin tayo halungkat ng mga dating mga records, maging sa ibang jurisdiction sa Estados Unidos kung ano po yung ginagawa nila. Ayan. Okay. Take it away. So, eto na Sen, magsisimula na po tayo Hindi pa po tayo nagsisimula. Ang tanong po ng masang Pilipino Sen, dito po usually, of course, bago po tayo magsimula, ang kauna-una po naming tanong, kayo po ay muling sasabak at kayo po ay nag-a-apply sa mamamayang Pilipino, sa masang Pilipino. Re-electionist po kayo ngayon. Ang tanong po ng masang Pilipino, Senator Tol Tolentino, bakit po ikaw at bakit po kayo kailangang hindi maibalik Lakay kasi incumbent na siya manatili sa Senado? Ayan. Siguro po maraming, kagaya po nung na-discuss natin, marami pong complexities, kasalimuutan ang batas at hindi lang yung ordinaryong batas, saligang batas na very buhay po ang batas evolving, na kailangan po natin ng abogado sa Senado na isang gawaan ng batas. So, kagaya po nitong rules na pinag-uusapan natin ngayon, ay mangangailangan po yan ng proper, hindi lang appreciation, proper crafting of rules that would respect the rights of witnesses, appreciation of evidence, and respect for the Constitution. So, siguro po si Senator Tolentino bilang isang abogado, law professor ay knowledgeable naman po sa ganyang gawain. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganitong kaaga pa lang binabasa ko na yung rules. At sa akin din pong papatak yung responsibilidad na yon na kaya natin tugunan, gawin ng sangayon sa pinag-aralang kong batas sa mahabang dekada na ng tapat siguro sa ating pananagutan sa bayan at mawalang galang na kahit wala pong assistance ng ibang staff. Ayan, yan ang kaya naman ng mga lawyers sa Senado at sa Congress, Sister L. Totoo ka dyan, Lakay. Iba yung may alam ka sa batas. Una-una, ang trabaho nila ay lawmaking. Kaya legislation. gumagawa ng batas. Ayan. So anyway,
dumako tayo, fast forward tayo, Sister L. Sige, Itong aplikante natin dating chairman ng MMDA, ha? At alam mo naman ngayon, Sister L, na super grabe ang traffic totoo ngayon. ka dyan lakay. Ako nga, minsan gusto ko na lang maglakad. Sinabi mo. Minsan nga, pag na-traffic ka, para medyo kalahating kilometro, lakarin ko na nga. Lakad na lang. Mas mabilis Exercise pa ako. Ayan. Ang tanong natin, Senator Tol, kailan ba natin ng batas? Ano ba ang dapat nating gawin? Ayan, hindi naman sa lalaki ang ulo ninyo. Nung time po ninyo, lumuwag po ang traffic dito sa Metro Manila, sa EDSA. Ayan. Ano ang dapat gawin? Paano solusyonan ang sobrang traffic, Senator Tol, sir? Alam nyo, lahat po ng nailatag ko noon, nagpapasalamat ako sa mga naging MMDA chairman, current MMDA chairman. Pinatutupad naman nila, kaya lang, talagang sa sobrang bigat na po ng problema natin. Una, nag-propose po tayo ng ilabas po sa Metro Manila yung ating mga universidad, yung ating malalaking government offices, ilagay sa Clark. Pangalawa, kung matatandaan nyo, si Senator Tolentino po nung MMDA chairman pa, ang nag-propose nitong mga integrated bus terminals. Yung PITX po, ongoing ngayon. Kayo pala ang brains yan. Kayo pala nagpasimula yan. Papasalamat din tayo sa Taguig. Magkakaroon ng Taguig integrated bus terminal. At kung hindi naman sa pagbubot ng sariling bangko, tayo po yung nag-propose noong 2012 nung Sky Bridge na hindi kaagad napatupad, pero ngayon naging Skyway. So pinakikinabangan na ho natin yung Skyway, di ba ho? Mula Alabang hanggang Balintawak. Hindi lang natuloy yung BRT po sa Quezon Avenue at hindi ko maintindihan ngayon kung bakit hindi matapos-tapos yung una ko pong ginawa nung ako po ay MMDA, kasi ako yung NEDA NCR chairman, ay aprubahan po yung MRT 7 hanggang San Jose del Monte. Naaprubahan po yun, pero hanggang ngayon hindi pa masakyan-sakyan, wala na tayong trend doon. So kung yun po ay maipapatupad, maibsan po ang traffic sa Commonwealth, papuntang San Jose del Monte, papunta po ng Quezon City. Subalit yung Masinag, nabuksan na. Ang kailangan natin, mass transportation. Salamat. So, mass transportation system, ongoing, medyo mabagal. Yung Pasig River, pinag-uusapan nila kung aalisin na uli yung bus carousel. Kasi yung original proposal po noon, ang gawing daanan ng bus is C5. Ibigay yung C5 sa buses para parang circumferential yon. So ang daming debate, hindi natuloy, magagalit yung mga subdivision owners naman doon sa mga area na yon. Bakit puro bus na? So walang katapusan debate pa yan. Ang kailangan po talaga siguro magpatupad ang MMDA, sumunod na lang lahat. Ginawa ko na po lahat noon, pati yung pag-a-adjust po ng mall hours. Opo, tama. Pinropose na rin natin yung adjustment ng government offices. Mas maaga sila, pati eskwelahan. Lumuwag lang yung traffic natin ng COVID-19 pandemic. Pero sa ngayon po, ang nakikita kong solusyon, ilipat po yung mga malalaking government offices sa Clark. Ayan. Okay. Tama, sinimulan ni Secretary Tugade yan. Kaya hindi yata nasundan ng iba. Partial po yung DFA naglagay ng passport office, pero nawala na rin. Ganun ba? Pero ngayon, Sentol, mayroong sinusulong na dapat daw pagbayarin yung mga dadaan sa EDSA busway. At mayroon din naman pong mungkahi ang MMDA na tanggalin na lang daw po yung EDSA busway. Ayun, medyo crucial po yung desisyon na yon. Aalisin mo yung EDSA busway na para sa mga kababayan nating walang kotse, tapos ibibigay sa pribado. Paano naman yung mga walang kotse, hindi naman kasya lahat sa MRT. Minsan tumitirik din. Alam nyo, nung araw pinag-aralan ko pa Lakay, yung MRT on a certain hours ay lagyan ng steel matting
at daanan ng sasakyan, Sasakyan. ng Ganun bus. ba? Opo, napag-aralan namin yan. Talaga? Ang naging problema lang dyan, yung side mirror ay magkakatamaan. Pero kasya po. Talaga? Lalagyan ng malaking steel matting magagamit. Opo. Elevated busway po yun. Aba? Meron po akong ganong konsepto noon. Pinagtatawanan nga ako eh. May oras pag nakapahinga si Tren. Ayan. Pampas. Meron pang ang proposal yung isang kilala mong engineer Bernard Peralta ha? Sa ilalim daw ng riles ng MRT, lagyan ng wokalator. Vocalator. Yung yung Para sa airport. Para sa Para sa airport. airport, Oo. Mula monumento hanggang MOA. Sobrang haba nun lang. Ayan nga. Sabi ko, kakayanin ba yan? Oo. Ano na lang daw, tawag dito, yung cable car. Mas mahirap Mas yata mayroong cable car. Anyway. Pero, ato muna, Lakay, bago tayo magpatuloy sa iba pa natin mga katanungan kay Sentol, mayroon tayong man on the street at nasa labas si RH29 Boy Gonzales mula dyan sa lungsod ng Maynila. Sentol, isa po sa ating mga kababayan ang mayroon pong katanungan po sa inyo. RH29 Boy Gonzales, Boy. Sister Lakay Deo, dito tayo, Senator Tol Tolentino, dito tayo sa Quiapo area. Pero sa Friday po ngayon, kaya medyo mag-traffic itong pinaka-background namin. At may katabi tayo si Manong Joseph, galing sa Jimba. At may tanong po kayo kay Senator Tol. Magandang umaga po, Senador Paul Tolentino at Morning po. Lakay Deo, Ma'am Elaine. Good morning po. Ang tatanong ko po sana, kung ano po bang update doon sa West Philippine Sea at yung ano pong batas pa po ang magagawa para sa aming mga ordinaryong tao. Naku, West Philippine Sea, Senator West Tol. Philippine Oo. Sea, oo. Ayan, expert kayo dyan. Alam niyo po, Manong Joseph. Manong Joseph. Yung atin pong ginawang batas, yung Maritime Zones Law at saka yung Archipelagic Sea Lanes Act, medyo technical pero napapakinabangan na po ngayon, ginagamit na po natin. Yung halimbawa po, yung 3 barko po ng China na nakita sa Basilan Strait, nakita sila pero nandun sa ibabaw sila ng Archipelagic Sea Lanes. Ang ibig sabihin, sumunod sila, pumasok sila doon sa sea lanes nga lang. Ang naging ano lang ng Navy hindi nila in-acknowledge kung ano po yung kanilang saan sila nanggaling at saan sila pupunta pa. Yun namang Maritime Zones Law, kung mapupuna mo Manong Joseph, ay tuwing may challenge ang ating Coast Guard at Navy sa mga barkong palapit ng Pangasinan o Zambales, ang sinasabi nila, this is Philippine territory. Ang sinasabi po ng ang sinasabi nila, this is Philippine territory. Ang sinasabi po ng ating Coast Guard, you are in violation of the Philippine Maritime Zones Law. Please leave immediately. Ang ibig sabihin po, yun yung ginagamit natin basihan ngayon. Manong Joseph, sa maniwala ka at sa hindi, yung ating dalawang ginawang batas ay tama. At ito po ay magbubunga ng pagbagawa ng bagong mapa ng NAMRIA kung saan talaga yung hangganan natin. Ano pa yung kailangan natin gawin? Palagay ko yung sunod na proposal ko nung 1 taon, bago ko pinropose yung magkaroon ng multilateral exercises in Japan, China, Australia, Philippines, and US na ginawa ka makalawa, ay yung mag-arkila tayo ng barko. Ang Navy at Coast Guard, mas mura at mas mabilis, hindi abutin ng 5 taon, 6 na buwan meron ng naarkila. At pangatlo siguro Manong Joseph, palakasin talaga natin yung hanay ng ating Navy. Ang ginagawa po ni Senator Tolentino ngayong taong ito, natulungan natin palakasin yung PNP Maritime Command, kung saan magkakaroon sila ng mga bagong kagamitan at headquarters sa Sulu, sa Mindoro Oriental at sa Cebu. Ano pa yung dapat gawin? Siguro yung ating hanay ng Navy, madagdagan din ng Reserve Forces, at siguro ipakita natin, Manong Joseph, kahit hindi tayo malapit sa West Philippine Sea, pakita natin yung pakikiisa sa ating mga mangingisda. Hinihikayat po natin yung mga malalaking korporasyon na tulungan din po yung ating mga mangingisda. Kung pwede kayong mag-donate ng mga navigational equipment, doon mga sa nagpapalaot sa Baho de Masinloc, sa Palawan, ay mas maganda po yon. So, samahan din natin ang dasal, Manong Joseph, yung ating mga mangingisda at yung ating mga masisipag at matatapang na kagawad ng Navy at Coast Guard. Alright. Okay, maraming salamat Wala na Kuya follow-up Joseph. question, Kuya Joseph. Boy. Okay, ito.
last na lang po. Aba, mahirit si... Salamat lang po ako sa inyo, Senador Tol. Nung kayo po yung chairman ng MMDA, ay maluwag na maluwag po yung daloy ng traffic at yung project niyo po sa Baha, napapakinabangan po namin mga ordinaryong tao. Maraming salamat po at alam po naman po, may awa ang Diyos, mananalo po ulit kayo at tutulungan po namin kayo, lalong-lalo na po ako. Aba, kamag-anak mo yata yan, supporter Senator mo Tol. pala ito, Sentol eh. Salamat. Siguro sa Quiapo, baka madalas din po ako dyan, lalong-lalo na pag kapistahan ng poon. Ayan, Ayun. okay. Thank you po, Kuya Joseph. Maraming salamat, Kuya Joseph. Ayan, Tolentino ba apelyado po ninyo? Maraming salamat, boy. Ayan, abay. May ano ka pala, admirer Senator Tol. Ayan. Kaya madalas po tayo sa Quiapo. Ayan, oo nga naman. In fairness, ayun yung baha, ayan, medyo naibsan. Oo. At yung traffic, ayan, maganda yung mga solusyon yan. Kaya noong una, may marami kang naapekto, maraming tinamaan, may mga nagalit sa inyo. Hindi natin yun maiiwasan lakay Pero kapag kaganyan. na-sustain ngayon gaya nung PITX, hindi ako maunawaan pa nung simula eh. Bakit daw gagawa ng terminal doon? Marami nagalit. Pero ngayon, yun ang ginagamit. Ayan. At malaking tulong to, Sen, lalo na sa ating mga kababayan, mga commuters, lalo na kapag gusto nila Visayas, umuwi. Mindanao, Diba, Bicol. lalo na yung mga papuntang Bicol lakay dahil yung Bicol ay daanan din ng mga papuntang Visayas. Pero Sentol, meron pong itong konektadong Pinoy bill. Pag-usapan nga po natin ito kasi ito ay may layunin lakay na mas palakasin pa yung internet access natin sa bansa. Pero malaking tulong to lalo na sa mga estudyante, Sen. Correct. Opo, yan, may pagmamalaki ko yan. 48 hours ago pa lang yan. 72 hours ago nung naaprobahan yan, Senate Bill 2669. Bago. Yes, bagong-bago. Hindi pa ho, magkakaroon ng bicameral ito ngayong break, pero dapat mapirmahan, priority dapat na mapirmahan ng Pangulo. Naglalayong palakasin yung infrastruktura ng internet natin. Pero ako po, si Senator Tolentino, naisingit ko po dyan na probisyon, yun pong mga eskwelahan ay dapat po mas malakas ang ibigay na connectivity ng mga telcos. Hindi ko nababanggitin yung mga telcos, baka sabihin, ina-advertise ko pa. Mas malakas po doon. Kasi may nangyari po 3 weeks ago na hindi ko malimutan. Ano po yan? Sa Napas, Aklan, merong isang batang babae, 13 years old, sumalangit nawa. Wow. Maglo-load lang po yung piso load sa Wi-Fi para mag-pass ng assignment. Opo. Magdamag, hinahanap ng mga magulang. Kinabukasan nakitang patay. Diyos ko. Piso lang yung ilo-load para makapag-submit ng assignment. So, binanggit ko po yun sa mga hearing sa Senado at yung sunod na probisyon na naipasok ko po doon sa Konektadong Pinoy ay magbigay ng substantial discount ang mga telco sa mga load ng mga estudyante, pribado at publiko. So pag napirmahan po ito ng Pangulo, ay obligado po ang mga telcos na siguro sa implementing rules na magbigay ng substantial discount sa mga bata. Kasi doon sila nagre-research, doon sila nagsasubmit ng assignment. Hindi lang nung panahon ng COVID. Hanggang ngayon po, library mo na yung internet. Totoo po yan. Kung wala kang connectivity, Wi-Fi, lugi ka doon sa kaeskwela mo na malakas ang internet. Totoo yan. Di ba? Nabanggit kanina nila kayong AI, natulong din yung AI sa pag-research nila. So, yung mga thesis, ang gaganda ng thesis. Ay, wag naman gano'n. Pero lakay hindi na yung lumulusot ngayon dahil may meron kayong mga mga AI checker kapag gawang AI yan, madedetect agad yan. Alam na yun ni Professor. Nagtuturo din po ako sa Cebu. Tsaka sa Dumaguete. So, makikita mo naman bakit ang ganda na ng English nito. Sa sobrang lalim, Sen, yung mga terminolohiya. Pero balikan ko po yun, yung Konektadong Pinoy Act, once enacted into a law, will really be a game changer. So, at least naipasok natin yun para po sa mga kabataan natin na gumagamit ng internet. At halos lahat naman po, basic na po yun eh. Opo. Basic na po yun. Kasama ba sa bill nyo, Senator Tol, yung Konektadong Pinoy, yung maraming probinsya na walang kuryente, December, walang kuryente, walang internet. Ano po dyan, siguro yung pumasok na sila doon sa mga satellite services. Alam nyo, talaga nakakalungkot eh. Yung nung araw, halos lamang tayo sa connectivity. Pero ang Vietnam, 90,000 ang cell sites. Wow. Vietnam, tayo 17,000 lang mahigit. Kaya sa Vietnam, ang bilis ng koneksyon, ng connectivity. Tayo 17,000, lalo na po yung mga isla.
yung mga isla na hindi mo na alam. Mahina po, sabi ko nung isang araw, gawa tayo ng mga state universities. Nung Merkoles na mawalang galang na, hindi ko nababanggitin, creating the State University of. Pero nung kinumpute ko, sabi ko, lahat nung kinreate nating State University nasa isang isla, peninsula, na pinakamahina pala yung internet. So wala ding research yun. Malakas ang internet natin sa NCR, sa Calabarzon, at surprisingly lakay sa Cordillera. Malakas ang signal. Pero tama lang po yun kasi ang daming universidad sa Baguio. St. Louis University, University of Baguio, Cordillera UP. University, nandun na po lahat. So tama lang yun, pero yung ibang mga region natin ay hindi na po patas ang laban. Wala nang connectivity. Totoo ka dyan, Sen. Ay, lalo sa amin nga, Sen, may kuryente sa amin, pero wala po sa aming signal. So, kapag ka po umuwi ako, wala po makakakontak sa akin. Akala ko umakit ka sa puno para makakuha ng signal. Pwede kang umakit sa bundok at pwede ka din mag-pisonet. So, yun lang yung doon lakay, internet. Dito lang sa Antipolo, walang signal. Kailan po umakyat doon sa tuktok ng bundok para makakuha ng signal. Para may signal ka. So, yun pa yung kailangan natin. Ito, ang lapit-lapit lang, Senator Sir, ha? Ang lapit. Ayan na. So, siguro dapat ayan na. Marami pa kayong dapat gawin na balikan, ituloy sa Senado, Senator Tol. At so, isa pa, Senator Tol, yung scam sa text. Naku, nakatakot yan. Araw-araw yata. May mga natatanggap tayong mga text scam. Ayan na. Paano natin ma-resolve itong isyong yan na nagkaroon tayo ng SIM registration? Akala natin ito na ang solusyon sa mga text scam, mga kung anong mga kalokohan. Bakit nagtutuloy pa rin itong mga text scam na ito, Senator Sir? Ano ba ang dapat solusyon dyan? Aaminin ko po sa inyo, ako na-scam din. May gumamit din ng pangalan ko eh. Para kasi Chabit pala. May gumamit din na nahingi ng ganitong tulong. May nagbigay. May nagbigay ng tulong na 10 oras ng gabi, emergency raw. So, alam niyo po, ang panlaban sa teknolohiya, sa larangan ng cybersecurity, ay teknolohiya din. So, although merong human in the loop, may human involvement, kailangan siguro yung ating cybersecurity aparatus ay mas advanced. Nadidetect naman po yan. So ginawa na po namin, nataasan po yung mga parusa. Siguro kailangan i-review pa rin namin yung batas dito, pero malaking tulong po yung mga telcos, malaking tulong po sila kung paano masasawata ito. Hindi siguro totally mabawasan, pero yung ating mga kababayan din siguro kailangan din ng tulong na maging maingat sila, lalong-lalo na sa larangan ng pagpapadala ng pera sa lapi dahil dito talaga pumapasok yung nagko-combine yung teknolohiya at saka yung criminal intent, na wala hong criminal intent yung teknolohiya, yung criminal intent po ay galing sa tao po yun, aided by technology lang po yun. So dapat po siguro i-revise uli namin, i-review namin yung existing laws dito kung paano magiging 5 steps ahead na kami, tayong lahat. Pero napakalaking tulong po ng ating mga kababayan na maging maingat din. At si Telcos ay siguro bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Malaki naman ang kanilang kinikita, may 12% VAT nga sila. Gusto ko maalis na rin yung 12% VAT ng mga telcos, ay tumulong sila na masawata itong ganito. Nalalaman naman nila yun eh. Mahirap na lang kung may mga tauhan silang kasabwat, pero hindi ko sinasabi yun. Opo, kasi parang yung nga pala, may mga hindi kayo mga dating empleyado nila na nakakaalam ng kanilang operation, hindi kaya ito yung mga na-recruit o kaya na-involve na dito sa mga siguro dapat din balikan nyo na, Senator Sir, kung sa mga factor. kasi sila nakakaalam na operation ng mga telcos, di ba? Tama po kayo. Ayan. Anyway, Senator Tol, speaking of technology, sabi nyo, ingat po tayo. Paano mag-iingat ang ating mga ordinary mamamayan na, Senator Tol?
kayo mismo, Senador, na biktima. Si Manong Chabit na biktima. At saka si gamit si DILG Secretary Remulla. John Vic Remulla. Mantakin mo ang Manong Chabit Singh sila nagbigay ng 150,000 kay tama ba 150,000 yung binigay kay Secretary John Vic Remulla. Yung pala peke, pero may litrato ha. Ayan, may At litrato boses. at saka boses. Paano mo lalabaran yung mga ganyan? Paano mo, kaya ang hirap po Ingat po siguro. Minsan sinasamantala yung kabaitan, siguro yung gano'n kay Manong Chabit, lalong-lalo na kung mga kaibigan mo, lalo patungkol sa mga pangangailangan medikal, mag-ingat po tayo. Pero kung totoo naman, ay mahirap naman outright na sabihin na baka scam ka. Ganon. Yung pala, totoo na. So, i-validate po, i-verify kung talagang tama. Okay, Senator Tolsel, birang panghuli po, ayan, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Bakit po kailangan manatili sa Senado ang isang Senator Francis Tolentino? Nabanggit ko na po kanina, siguro kilatisin niyo po yung track record ni Senator Tolentino bilang Senate Majority Leader, bilang isang lingkod bayan na nagpaganda ng lungsod ng Tagaytay, bilang isang lingkod bayan na talagang ibinuhos ang oras para po sa Kalakhang Maynila, sa Metro Manila bilang inyong Metro Manila Chairman, bilang isang Reserve Brigadier General na patuloy na tumutulong sa ating sandatahang lakas, bilang isang guro ng batas. Atin pong kilatisin ang mga kandidatong ating pipiliin. At ito pong sa mga pangyayari ngayon, samahan po lahat natin ng dasal ang mga kaganapan sa ating bansa, lalo na yung mga national issues. At naniniwala po ako na hindi po pwedeng hindi natin ito malagpasan. Sa Bisaya po, ang sinasabi ko lagi, dili taangay mawadaan sa paglaom. Hope is always there. Hope is always eternal. Francis Tolentino has always been at the forefront, not just of disaster, rescue and preparedness. Francis Tolentino has always been at the forefront of lawmaking. So sa lahat po na nakikinig na kababayan ngayon, sana nakapasa po ako sa inyong job interview. Malamig na po yung kapirito. God bless the Philippines. God bless the Philippines. Ayan. Thank you very much, Senator Francis Tolentino. Agbiag, akyamanak. Agbiag ka, Apo. Ayan, naimbang bigat. Thank you. Diyos ti Diyos ti Apo. Apo.